nahahalata sila doon sa mga pa-survey-survey na gano'n, no? Hindi kagaya nito. Kaya nating i-justify, kaya pong ipaliwanag kung bakit po mataas ang survey ng Congress. O eto pa ho, mga bossing, tingin ko talaga, mukhang si Martin Romualdez talaga ang, kumbaga, susunod o magtutuloy ng pagiging House Speaker sa 20th Congress ho. O, biruin nyo mga kababayan, basa 58 o 58 of 63. Ibig sabihin ho, 5 lang ang hindi kasama. 58 of 63%. Hindi percent. 58 of 63. No, party list Solon support Romualdez as speaker ulit. Sabi ni sinong Garbin? Uy, Garbin ba talaga to? O si Janet Garin ang may sabi nito? Naku po, sabi, ayan, Garbin. Tingnan niya natin kung ano sabi dito. Bakit Garbin? Anyway, baka Garbin talaga. Baka hindi naman si Janet Garin yan. Biruin niyo po, sa mga congressman, ilan po ang total ng congressman kung di tayo nagkakamali? Humigit, kumulang 330 na mga congressman. At sa congressman ho, mga bossing, 280 na po ang nakasuporta dito para magtuloy-tuloy at manatili kay Martin Romualdez yung pagiging House Speaker. Bakit po? Malamang nakita nila, no? Na talagang iimbestigahan, halukayin, talagang ang focus, ang purpose ni Martin Romualdez para maging speaker sa pag-unlad ng bayan at maging pantay ang bawat Pilipino. Di po ba? Hindi naman po sila nagkamali. Nung panahon ho na nagkaroon ng eleksyon, yung mga pumirma po, doon sa impeachment ni Vice Presidente, 86% po ang nakabalik ng mga congressman. Ibig sabihin lang po, patuloy silang sinusuportahan ng mga distrito nila, pati po yung pagkilos o pagpirma nila doon sa impeachment ng Vice Presidente. Meron po ba tayong nabalitaan kay Martin Romualdez na may mga pasugalan to? Na kasama ito doon sa mga sugalan, etc., etc. Parang wala naman po. Di ba? Sabi ni Cheche Boreche, para sa akin, si Romualdez na dapat hanggang 2028. Ayoko na lang magbanggit ng mga pangalan. Yung mga gusto po na pumalit sa kanya o makuha yung posisyon niya sa pagiging House Speaker. Yung isa, hindi ko pa sinasabi, natatawa na ako. Yung isa ho, ang hilig, beer house. Ang gustong maging House Speaker. Ang hilig, beer house. Anak na tinapay yung, paano ba naman yun? Di po ba, mga kababayan? Gustong maging House Speaker. Baka pwede, beer house speaker. O yung iba naman po, napapabalita na may mga kasali doon sa mga online sugal, yung mga ganun po. Etong tao na to, wala tayong naririnig. No? Si Sara Duterte may pinapakalat dito kay Martin Romualdez. Nangangarap daw po na maging presidente. Ni isang beses po, simula po nung nag-vlog ako, mga kababayan, wala akong narinig dito sa tao na to na gusto niya maging maging presidente siya Di po ba? Yun ang lagi nilang ipinambabala po. Si Martin Romualdez gusto maging presidente kaya sinisira si Sara Duterte. Sandali lang ho, mga kababayan. Nakikita naman po natin, lalo na po, yung mga hearing doon sa Senado. Nakikita ho natin, mga bossing, na talagang may mga ebidensya at may mga naipapakita ho. Di ba? At yung mga pinapakita ho, mga kababayan, na mga resibo, mismong galing ho yun sa Office of the Vice President. Mismong galing ho yun sa Department of Education. Paano na ngayon nila idedepensa na, yang si Martin Romualdez sinisira si Vice Presidente.
no? Kung sa kanila mismo nanggaling yung mga magagamit na ebidensya ho. Kaya nga ho ako hanggang ngayon po ito po pinapaniwalaan ko. Kaya siguro pati po ang Senado ayaw matuloy yung impeachment na yan kung ano-ano po yung mga pinagsasabi nila. No, unti-unti pong gusto ipalunok sa atin ni Chis Escudero na pwedeng ma-dismiss ang impeachment sa pamamagitan ng botohan namin. Ano, trip-trip? Di ba? Pinaghirapan pong kalapin yung mga ebidensya, pinaghirapan pong makuha yung mga ebidensya para makita ng publiko, makita ng mga judges. Tapos wala pa ho, hindi pa nila nakikita, dismiss na ang trip nung Senado. Maano ba namang ho, sige tignan natin, kailangan natin makita itong mga ebidensya na ito. Para naman yung sinasabi nating i-dismiss natin itong impeachment ni Sara Duterte, may pagbasihan tayo kung dapat ba natin talagang i-dismiss. Di ba? Wala namang pagbabasihan Wala pang nauumpisahan, wala pa silang nakikita, wala pang nabubuksan. Pero trip na ho nila na i-dismiss ho, mga kababayan. Ayan po, 19th Congress din po. Sabi ko nga sa inyo kung 19th Congress, mga kababayan, yung mababang kapulungan, ang taong bayan sumasaludo, doon naman po sa 19th Congress, Senado Edition, ikinakahiya po ng mamamayang Pilipino. Biruin mo, simpleng-simple, no? Na forthwith, ayaw nilang sundin. Yun po yung nakasulat, nakasaad doon po sa ating konstitusyon, mga kababayan. Di ba? Kaya po ito, yung mga 58 na party list na nakasuporta dito po kay Martin Romualdez, 280 na mga congressman na nakasuporta kay Martin Romualdez, dahil po nakita nila yung pagiging leader ni Martin Romualdez, mga kababayan. Na-experience nila yung pagiging leader nito sa Kamara. Sabi ni Ken Jader, walang sumisira kay Sara. Siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Totoo naman mga kababayan. Diba? Lalo na yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa buhay ni Martin Romualdez. Hindi naman sinabi ni Martin Romualdez, "Uy, Sara, pagbantaan mo naman ang buhay ko." Wala naman sinasabing ganun. Di po ba? Siya mismo, yung gigil niya, hindi niya marendahan, hindi niya mapigilan yung kanyang bibig. Kaya umaabot sa punto na, magbanta sa buhay. Sabi ni Shiro Kansaki, kinig lang muna sa Gedli habang maulan dito sa Pilipinas. Naku, Shiro Kansaki, kapag ka maulan na ganyan, masarap katabi si Roque. Masarap katabi si Roque. Ay, hindi. Mahilig sa kwentuhan kasi yung si Roque. Kaya ako naman nasabi, masarap katabi si Roque. Madaming ikukwento sa iyo yun nang walang, yung tipo bang tipong trip-trip niya lang din.